Di ba? One of my reminders to our preachers, do not stand in the pulpit na magpapatukso ka, na mangangaral ka ng gusto mong. Kanina nga, di ba? Uulitin ko po. May lumapit sa akin. Tinamaan daw siya. Kala nyo ba pinatamaan ko yon? Ni wala akong idea. Ibig kong sabihin, hindi ko na kailangan magpatama. I-preach ko lang ang salita ng Diyos, tatamaan ang dapat tamaan. At alam nyo po ba kung kayo yung miyembro? Kung ang nararamdaman nyo, pinatatamaan kayo, magiging positibo ba kayo? Definitely hindi. Pero pagka alam mo na yung nagsasalita, sincero, at ang intensyon lang, ipangaral ang salita ng Diyos, pagka tinamaan ka, ikaw mismo, positibo ang magiging pagtanggap mo. Nagugulat ako, conference pa naman. Ibig sabihin, pagka-conference, ang ini-expect mo, talagang dapat ito'y sentrong-sentro sa salita ng Diyos. Kasi yun ang mag-i-equip, yun ang magpapatibay. Hindi po hayag na nangangaral, nang ipinapangaral, yung kanyang gustong ibulalas na hindi gusto doon sa mga nangyayari, mga kapatid. Para sa akin po, ang bawat pastor ay walang karapatan na mangaral ng gusto niyang ipangaral sapagkat ang katayuan namin bilang pastor, spokesperson kami ng Panginoon. Hindi po kami. Kaya sabi ko po, laging privilege na ako po'y magsalita. Diba? Mga kapatid, no one can deny that it's really a great privilege to speak. Pero hindi po privilege speech ang dapat ginagawa namin kapag kami nagpipreach. Kaya ko po sinasabi yan, kung makaka-encounter po kayo ng mga pastor na imbis na mangaral ng salita ng Diyos, kung ano-ano pong paninira ang ginagawa, hindi po healthy yun. Opo, wag po kayong kakain ng lason. Kaya ingat din kayo sa social media. Diba? May online naman kayo, sumentro kayo sa online po ninyo. Hindi yung kung saan-saan online kayo. Baka ma-out of line kayo, mga kapatid. Why? Sapagkat ang safest na magagawa po natin is to listen to the God-given feeder. Hindi po lahat ng pastor. Kung sino po yung ibinigay sa inyo, siya po ang pakinggan ninyo. Ang pinag-aaralan natin, paano magiging healthy ang body of Christ. Kung sino po yung feeder ninyo, yun po ang inatasan ng Panginoon. Doon kayo mas safe. Kaya mga kapatid, more than anywhere else, you better listen to your pastor. Hindi yung hindi nyo man lang kilala, napakinggan nyo sa online, porque magandang magsalita. No! Merong accountable sa Diyos para sa inyo. At ito po ay ang magandang lalaking pastor na ito. By appreciating the given feeder. Kaya raw siya binigay for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ.